ay nagiging busy tayo. Kaya naman binigay ng Panginoon yan, hindi para sayangin, di ba? Kundi talagang gamitin yung opportunity o pagkakataon na binigay ng Panginoon. So, sana nga lang naman ay hindi natin makalimutan din talaga yung dahilan kung bakit tayo binigyan ng blessing ng Panginoon. At ingat-ingat din kayo bilang paalala sa panahon na ito ay dahil alam ng mga tao na maraming pera ang tao. Totoo ba? Marami kayong pera ngayon? Kasi yun naman talaga, totoo. Literally, I don't know kung how many percent, but I believe more than 50% ng mga Pilipino ngayon ay talagang may extra income dahil sa bonuses or 13-month pay. Pero paalala ko po, mag-ingat-ingat po tayo dahil gagamitin din ng kaaway ang pagkakataon na ito upang mandaya at makapanloko. Kaya sa mga too good to be true na mga offer sa inyo ay mag-ingat lang po kayo dahil kung double time na mag-bless ang Panginoon sa atin, double time din ang kaaway kasi nakikita niya, may pagkakataon ako para sayangin yung blessing na ibinigay sa kanya ng Diyos. Kaya ingat-ingatan niyo po ang inyong mga kayamanan o inyong mga natanggap sa Panginoon. Pahalagahan niyo po at gamitin natin ang tama at wag natin hayaan na madala tayo ng season na ito na kung paano sineselebrate ng mga tao, kundi i-celebrate natin kung paano dapat natin itinuring ang araw na ito sa Panginoon. So last week po ang ating topic ay wrapping of the Christmas gift. No? Yung pagbabalot ng Panginoon ng regalo. Hindi niya ito binigay lang basta. Na nagulat ang mga tao, ano to? May tagapagligtas na pinanganak. So, hindi siya biglaan. Talagang mula sa pagpaplano, kung nakinig po kayo last Sunday, kailan po plinano ng Panginoon ang ating kaligtasan? Kailan niya inisip na iligtas tayo kung tayo magkakamali? Bago palikain ang mundo. Ayan, ganyang kakamahal ng Panginoon. Sa ayaw mo sa gusto, hindi magbabago yon. Mahal ka ng Panginoon. At inibig ka niya bago palikain ang mundo. You are so blessed. Sino ka man. Sino man sa atin, mapa-online man o nandito sa lugar na ito, napakapalad natin dahil inibig tayo ng Panginoon. Let's thank the Lord. Panginoon, maraming salamat po sa pag-ibig mo sa amin. Thank you for giving your only Son to us. Sino kami para tumanggap ng gantong biyaya. Pero God, ang nais namin ay lumalim pa ang aming karanasan sa ginawa mo na ito dahil naniniwala kami na hindi namin masusukat ang pag-ibig na ito. Habang tumatagal, ang magagawa na lang namin ay lumalim ng lumalim ang aming pasasalamat sa iyo. Lalong mag-apoy ang aming damdamin, ang aming pagmamahal sa iyo. Sapagkat walang ibubunga ang pag-ibig na ito na ibinigay mo sa amin, kundi pag-ibig lang din na maibibigay namin sa iyo. Nagpapakumbaba po kami na namin ang kakitidan ng aming mga isipan, liit ng aming kaunawaan, kahinaan ng aming mga laman, at ang mga pagkakamali namin sa nakaraan at ang mga kinakatakutan namin sa hinaharap at ang aming kasalukuyang sitwasyon na may kahinaan din. Panginoon, Holy Spirit, we need you. We want you. We desire you. And we open our hearts and minds to you. Panalangin ko po, Panginoon, bilang iyong lingkod sa araw na ito ay puspusin mo po kami ng iyong presensya na tila ba parang hindi kami nakikinig sa isang bulwagan lamang, hindi kami nakikinig sa isang tao na naghanda ng kanyang sermon o ng mensahe mula sa pag-aaral o lecture. Pero Lord, we want to hear your voice. We want to experience you. We want to feel your love. Nais naming kumain ngayon ng iyong salita. Nais namin makaramdam ng kapayapaan, kapahingahan mula sa iyo.
isang kagalakang hindi masukat. At ang aming mga espiritu ay magalak sapagkat lubusan kang maghahari sa buhay ng bawat isa. Salamat po, inantay mo kami sa lugar na ito, sa oras na ito, hindi upang parusahan o pahirapan. Inantay mo kami sa oras na ito tulad ng isang ama in the story of the prodigal son. Inaantay mo kami dahil handa kang patawarin kami kung kami hingi ng tawad sa iyo. Napakabuti mong Ama sa iyong mga anak. Salamat po. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Napakasarap magmahal ng Panginoon. Kahapon, talaga ramdam mo na yung Christmas pressure, yung pagod, di ba? Naramdaman ko nga yung verse na pinaalala ng Panginoon, mangagpuyat kayo. Parang alas 4 na ata ako nakatulog kahapon. Pero hindi dahil sa kung ano man yung ginawa, pero salamat sa pagkakataon na makapaglingkod sa Panginoon sa pamagitan ng mga bagay na pinapagawa niya sa atin. So siguro yung iba dito napuyat din kaka-pray, no? Kaya wala sila or napuyat, napagod sa kaka-worship kagabi. So dapat, di ba, kahit na napuyat kayo kaka-worship kagabi, punta pa rin kayo dito. Alam ko, minsan, pagod ang ating katawan. Kanina, ang hirap makipagsabayan kay Ate Janet eh. Gusto kong tumalon, gusto kong tumaas ang kamay. Parang gusto ko magpuri na parang huling pagpupuri na. Pero sabi ng Panginoon, hindi anak, tatayo ka pa mamaya. Reserve your energy. Dahil magpupuri ka pa sa Panginoon sa mamagitan ng pagtuturo. Kaya, salamat sa Panginoon sa pagkakataon na purihin natin siya at sambahin. So, tayo may gumagawa ng mga bagay sa Panginoon, kahit na magsakripisyo tayo, kahit gumawa tayo ng mga dakilang bagay, yung mga bagay na yun ay hindi magdadagdag ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Ulitin ko, gusto ko linawin sa inyo. Alam ko may mga kapatid kayo sa pananampalataya na hinahangaan nyo. Kasi nakikita nyo yung talagang pagsisigap niya masunod ang Panginoon. Amen? Meron tayong ganon. And God really sent people to inspire us. Pero alam mo kapatid, ang katotohanan sa kabila ng yon, kahit na tayo ay naglilingkod, nagsasakripisyo ng higit sa iba, hindi yun nagdudulot na mas mahalin tayo ng Panginoon kaysa sa kanila. Kung ikaw may naglilingkod ng tapat sa Diyos. At kung ikaw ay nagkakamali, at buhay ka ngayon, lagi kong sinasabi sa inyo to, kung ikaw may nagkamali kahapon at nakikita mo yung kapatid mo, ina-inspire ka, sana katulad niya ako na nakapagsikap sa pananampalataya nung nakaraan. Alam mo kapatid, yung pagkakamali natin, hindi yung naging dahilan upang mabawasan ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kasi ang pag-ibig ng Diyos is eternal. Kaya nga inibig niya tayo simula noon pa man. Ganun na yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Bago palikain ang mundo, walang sukat, hindi mo pwedeng lagyan ng measurement. It is eternal. Kaya nga tinawag na eternal love. Hindi mo pwedeng dagdagan. Gagawin ko to para mas mahalin ako ng Panginoon. No, kapatid, hindi mo magagawang mas mahalin ka ng Panginoon dahil malawak na ang pag-ibig ng Diyos. Hindi na to pwedeng mas lumaki pa. Dahil wala na tong sukat. It is eternal, hindi natatapos na pag-ibig ng Diyos. God's love is eternal. Kaya ikaw, ako, nasa online, physical, gusto ko sabihin sa iyo ngayong umaga, sa bawat isa, na magtatanggal ng ating pagmamalaki, magtatanggal ng ating condemnation ngayong umaga, lahat tayo ay pare-parehong inibig ng Panginoon. Walang mas minahal. Kaya kung si Ate Janet kanina, nagtatalon sa Panginoon kanina, at ikaw ay hindi makaawit sa Panginoon, hindi ibig sabihin mas mahal siya ng Panginoon. Pare-pareho lang ang pagmamahal ng Diyos sa lahat. Come on, let's receive the love of God. Kahit hindi ka maniwala dito, yun yung totoo at hindi magbabago. Kahit mamatay na tayong lahat at matapos ang buong mundo,
Ang pagmamahal sa akin ng Diyos ay katulad din ng pagmamahal sa iyo ng Panginoon. Nagkulang ka man, nagmalabis, sumunod ka man o hindi, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nagbabago. Well, let's receive the love of God. Kung nararamdaman mo ito, you say thank you. Kahit bumulong ka, Lord, thank you. Hallelujah. So it doesn't bring unfairness sa mga taong sumusunod sa Panginoon. No, it doesn't. Dahil kung sumusunod lang din tayo sa Panginoon, biyaya lang yon ng Panginoon. Kaya tayo nakakasunod sa Panginoon dahil lang din yun sa kanyang biyaya. Pero alam mo, kung talagang nare-receive mo itong pagmamahal na ito, kapatid, hindi ito magdudulot sa iyo na, ganun ba yung pagmamahal ng Diyos? Aabusuin ko, no, kapatid. That's not, hindi yan ang ibubunga ng totoong pagtanggap. Pagmamahal. Alam mo, kung totoong natatanggap mo ito ngayon, magdudulot ito sa iyo ng manganganak ang isang damdamin sa Panginoon. Kung ikay may bago o sa pananampalataya o nanlalamig, o kung nagsisimula uli na mangako sa Panginoon na, Lord, next year ay kikilos uli ako para mahalin ka. Alam mo kapatid, yung pagmamahal na ito na tinatanggap mo, na diwa ng Pasko, idudulot nito pagmamahal mo sa Kanya, pagkamangha mo sa Kanya. Ang kapanganakan ng Panginoon, inihanda niya ito, binalot niya ito sa pamamagitan ng mga pangako. Diba? Last week, yun yung ating bago niya ipadala si Jesus ang dakilang regalo. Ang ginawa ng Diyos, nagbigay siya ng mga propesiya. Pinakita niya kung gaano kaganda tong regalo na ito. Ano yung mga sinakripisyo ng Panginoon? Ano yung iniisip niya ng mga oras na yon? Ano yung damdamin niya sa tao ng mga oras na yon? Ano yung paghahangad, pagnanais niya? Makikita mo, bago pa ibigay ng Diyos si Jesus, talagang grabe yung preparation. Kaya kapag ang regalo, sobrang ganda, tinatapatan ng magandang Christmas wrapper. Tama ba? Ganda-ganda na. Balot pa lang, maganda na. Balot pa lang, mahal na. Alam mo yung mga Christmas wrapper na mahal, no? Yung mga silver. Talagang grabe. Sino ba nakakita ng regalo? Ano lang, baso lang pero grabe yung balot. Bihira yun. Napakaganda ng regalo. Makikita mo talagang napakaganda ng paghahanda ng Panginoon. Ganun kanya kamahal. Ay, grabe. Always thinking about us. Always thinking about our joy. Lagi niya inisip ang ating mabuting kalagayan. Ganyan ang iyong Panginoon. Sa ayaw, sa hindi, sa gusto mo o ayaw mo pa rin, ganyan ang iyong Panginoon. At sa araw naman na ito ay ang unwrapping, unboxing naman tayo. Doon naman tayo sa pagbubukas. Unti-unting pag-unfold ng mga prophecy. Hindi ko naman siguro maituturo lahat, pero sana ay maramdaman ninyo, yung para kayo nagbubukas ng regalo. Wow! Excited ka, di ba? Minsan, hindi ka na kumuha ng kutsilyo, ginanon mo na, winasak mo na, you just want to receive the gift of God. Eh mamaya, yung, kung gusto nyo, punta kayo mamaya, pagtatapos ng regalo na ito, yung talagang the beauty of the gift inside. Mamaya, punta kayo dito, manood kayo ng online, pero maganda, punta kayo dito. Total, Sunday naman, kung wala kayong gagawin, di ba? Kung pagod kayo, maganda, punta pa rin kayo para makaramdam ng kapahingahan. So, unwrapping of the greatest gift, ang team niyan, kung bakit yan ang nabuong title ay ang God's fulfillment of His promise sacrifice. So, nung last week ay yung mga pangako ng Panginoon para matupad o maibigay yung regalo. Ngayon naman yung pag-fulfill ng Panginoon ng kanyang pangako. In 2 Peter chapter 3 verse 9, sabi dito, "The Lord is not slow about His promise, as some consider slowness,
but is patient towards you, not willing for any to perish, but for all to come to repentance. Ang sabi dito, ang ating Diyos ay hindi matagal tumupad ng pangako. Binibigay niya yung kanyang pangako sa tamang panahon. Akala lang natin minsan matagal. Kasi meron tayong sariling sukatan ng oras. Gusto natin matanggap agad. At inaakala natin na mas marunong tayo sa Panginoon, kaya iniisip natin, bakit itong mga masasama na to sa gobyerno hindi papatayin ng Panginoon, wasakin ang buhay nila, bakit hindi sila bigyan ng cancer ng Panginoon? Alam mo kapatid, madaling magsabi niyan kung sa iba natin pinupukol ng hustisya, pero kung sa atin na tayo na ang convicted, ang gusto natin, Lord, give me a chance. Diba? Lahat tayo, pare-pareho lang din naman. Naalala ko napanood ko yung nakaraan yung istorya ng pastor na nagkaroon ng karelasyon na tapos na-issue siya na siya yung convicted na pumatay doon sa jowa nung lalaki. So, kung totoo man yung istorya na yun, I felt so disgraced talaga. Talagang kahihiyan. Hindi dahil sa bilang tao, kundi sa Panginoon. Na parang, tapos, yung video na pinanood ko yun, may clip pa siya doon na inilagay na mag-ingat kayo sa mga tagapagturo na nagtatago sa imahe ng tupa pero pala ay mga masasamang lobo. So grabe yung istorya na yon, and kung totoo man yon at possibly nga based on the investigation going. Pero we don't condemn, no? Let's just generalize. Nakakalungkot lang na nangyayari pa yung mga bagay na yon. At ayun yung dahilan kasi may mga taong mali ang pagkakatanggap ng biyaya o ng eternal love ng Panginoon. At nagsisimula yan sa mga maliliit na bagay. Diba? Hindi yan agad na naging halang ang kaluluwa. Gagawin niya unti-unti. Diba? Ito lang hindi mo sundin sa Panginoon, maliit lang muna. Di ka ba nag-pray? Okay lang yan. Pero sabihin mo sa mga tao, nagpe-pray ka. Mga ganun yan. Tapos mag-praise the Lord ka kahit naman sa puso mo, you don't mean it na purihin ang Panginoon. Okay naman, umawit ka, sige, isigaw mo sa Panginoon, pero doon nagsisimula yun hanggang gumagapang na gumagapang, hanggang sa pahalang na ng pahalang, yung ating buhay pananampalataya. Dati, white lies lang, hanggang sa nagiging talagang sukdulan na yung kasinungalingan, hanggang sa nandadaya ka na ng tao, hanggang sa, kaya nga sa ministry, paalala ko sa finance team, alam nyo, kung di po kayo magtatithe, huwag nyo nang hawakan yan. Kasi nga, kayo yung magbibilang ng pera, tapos di kayo nagtatithe, saan mangyayari sa inyo? Titigas ang puso ninyo, no? Hindi makakabuti sa inyo yung mga ganyang bagay. Kaya salamat naman sa Panginoon, sa finance team nila, napakagaling at napakatapat din naman. To God be the glory sa buhay nila. Although hindi naman perfect, aminin ko, di ba? Hindi yung perfect yung mga yan. Pero may kita mo, sinisikat nila at may paghahangat. Pero yun nga, isang paalala sa atin na God is patient to us. Talagang mahaba ang pasensya ng Panginoon. Kaya may mga bagay na hindi niya agad ibinubuhos yung kanyang parusa kasi nga, hindi niya agad pinofulfill yung promises kasi he's just being patient to us. Kaso nga lang, doon sa pastor na yun, kung totoo man na ginawa niya yun, nakakalungkot na he exhausted the patience of God in a wrong way. Ginamit niya yung biyaya sa mali. Sino ba siguro iba, yes, hindi naman nakikita ng mga tao yung ginagawa ko. Nakalusot, nakalamang ako. Akala lang natin, nakakalamang tayo. Pero totoo, hindi. Babalik din sa atin yung kasinungalingan na ginagawa natin. Una sa Diyos, sa mga tao na tinawag sa atin ng Panginoon para mahalin. Kaya yun yung laging pagsisikap natin na hindi lang tumanggap ng pag-ibig ng Diyos, kundi masigurado din natin na ang pag-ibig na ito na tinatanggap natin sa Panginoon ay hindi natin nasasayang.
kundi talagang napapahalagahan natin. Kung ikaw ba may iPhone 15 Pro Max, anong gagawin mo pagkabili? Ay nako, papaano ko agad dyan, tempered glass, diba? Lalagyan ko agad ng jelly case, at kung ano-anong mga protection. So, ano-ano mo ba yan sa kalsada na may iPhone 15? Hindi, di ba? Itatago mo yan. Naalala ko nga si Bana, bagong bili yung phone niya noon. Nilalagay pa niya dito. Nasa motor na kami noon, sinusuksok pa niya sa bewang niya. Baka daw... Pero ngayon, parang hindi. Binabagsak na lang ni Eric, no? So, ganon kapag mahalaga isang bagay, observe your action to the things that God has given you. Ano ba yung response? Paano, etong Pasko na ito, ano ba yung asta natin sa Pasko? Paano tayo kumilos? Yung 13-month pay natin, talaga bang? Alam mo mga kapatid, it is a blessing na nakatanggap tayo ng 13-month pay sa Panginoon. But you think na it's a blessing na, yes, blessing. Walang nakakita na hindi ko binigay yung aking tithe sa Panginoon. No, kapatid, it's not a blessing. It's a curse. Sumpa yun. Nakakala natin, may blessing ako, nakabili ako ng extra kasi imbis na ilagay ko sa gawain ng Panginoon, dahil sa Kanya naman yun, ay nakuha ko at nakabili ako ng mga extra things para sa akin at kung ano-ano pang dahilan. Pero, akala lang natin sa umpisa. But, to God be the glory. God is patient. Siguro, wag na kayo mag-isip ng ibang tao. Grabe naman patient ni Lord dito sa tao na ito. Isipin mo na lang sa'yo at sa akin. Isipin mo yung sarili mo, yung ating mga sarili, kung paano nagiging patient sa atin ang ating Diyos. Para hindi tayo nagiging bitter. Dapat wasakin na yan no? Dapat bumuka na yung lupa sa kanya, kainin na siya ng... Hindi kapatid, we are just all the same, loved by God. At sabi ko nga sa inyo, ang pag-ibig ng Diyos, it doesn't cause whatever we do, it doesn't change the love of God to us. Pero darating ang isang araw na ang pag-ibig na ito, lalabas ang mga taong totoong tumanggap ng pag-ibig na ito. Sa huling panahon, either sa pagbabalik ng Diyos o sa pagtatapos ng buhay natin, doon naman, papakita ng Diyos, i-appreciate niya yung nag-appreciate sa dugo ng kanyang anak. At kayo yon. Amen? Hallelujah. God is good. Not willing for any to perish, but for all to come to repentance. So that's it. Kaya ang Diyos nangangako kasi ang gusto niya, bigyan tayo ng pagkakataon. In Galatians 4:4, but when the fullness of the time came, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. So, etong topic nga natin is about unfolding the promises. So, bakit ba nangangako ang Panginoon? Bakit niya binigay ang Diyos o si Jesus sa panahon noon ng 0 BC? Kasi actually, ang calendar, simula talaga yan kay Christ. Yung ating Julian calendar. So, bakit sa panahon na yon? And God only knows. Pero maraming pag-aaral. May dahilan bakit yon. Kasi yun yung first civilization Ayun yung sa kasaysayan ng mundo, meron ng sibilisasyon. Meron ng transportation, meron ng mga kalsada, at meron ng gobyerno, meron ng authority na para mapadaling maipahayag ang mabuting balita ng Panginoon. Akala ng tao sa mundo na ang Roman citizenship ay parang puro negative. No, it caused good things din sa good news. Dahil sila yung mga nagpagawa ng kalsada Sila din nagpasimula ng edukasyon at mga sistema ng gobyerno, the hierarchy. May emperor, may governor. At dahil doon, mas madaling na ipahayag ang mabuting balita sa buong mundo. Ginamit ng Diyos yung Roman Empire kasi nga, alam natin sila yung makapangyarihan noon, di ba? Ginamit pa nga yung krusada Although it's hindi paraan ng Panginoon pumatay para tumanggap ang tao. Hindi paraan ng Diyos yun. Pero kahit na anong sama ng mundo, ang Diyos kayang gumawa ng paraan para i-fulfill ang kanyang pangako.
Why God make promises? Bakit ba gumagawa ng mga pangako ang Panginoon? Bakit pa niya to pinupulfill? Una, number one, para pagpalain tayo. At proteksyonan tayo. Ayan ang Bible. Ayan ang mga promises. Kaya basahin natin. Hindi yan para sermonan ka araw-araw. No. The intention of God's Word is to bless us. Siguraduhin na matatanggap mo mga pagpapala. At ito yung maganda sa pangako ng Panginoon, to restore us. Kaya nga, para bigyan tayo ng pagkakataon. Bakit? A chance to repent. Nangangako ang Panginoon sa Israelita noon, sige, isang araw, darating ang isang Mesiyas. At nangyari na nga. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon, manampalataya kayo sa darating na tagapagligtas. To restore us, to give us a chance. Kaya nga nagbibigay ng promise ang Panginoon. And give us encouraging hope. Bigyan tayo ng pag-asa. Kung nawawala ka na ng pag-asa, alalahanin mo lang yung mga pangako ng Diyos sa iyo. Kaya mga Israelita, no, wala na pag-asa. Pero dahil may promise, Savior, promise, Messiah, meron silang pag-asa. Alam mo ba, hindi sila tumitigil sa paghihintay. Kung nawala na sila ng pag-asa, wala na, titigil na sila. Pero alam mo, lalo na yung mga Hudyo, they always hold on to the promise of the Messiah. Although yung iba, sobra naman. Hindi na tinanggap yung totoong Messiah na dumating. And, isa sa mga paraan, bakit may mga pangako, to build up your faith. Kasi pag may pangako at tinupad, nabubuo yung pananampalataya. Kasi may napapatunayan ng Panginoon. Marami na ba napatunayan sa iyo ang Diyos? Kaya pag ikaw nagpe-pray, parang ang laki ata ng problema na ito, balikan mo yung dati mong malaking problema na walang solusyon, mga panahon na walang makakatutulong sa iyo, kundi ang Panginoon lang, pero tinugon ng Diyos, hindi masusolusyonan ng pera, hindi masusolusyonan ng pagmamahal ng asawa at anak, hindi masusolusyonan ng pagmamahal ng kahit sino, o ng yung human effort. Meron ka bang ganung problemang naranasan? Meron? Napagtagumpayan mo na? Baunin mo yan. Gamitin mo ngayon kung may pinapanalangin ka sa Panginoon na imposible din. Pangiti ka, o nga, no, mga gantong panahon, walang pag-asa noon kundi ang Diyos lang. Kaya matututo kang manalangin uli. Ganun ang pangako ng Diyos, to build you up. Kaya sa mga taong nag-hold on palagi sa pananampalataya ng Panginoon, lagi nila naranasan ang katatagan at dagdag na katatagan ng pananampalataya. Kaya yung ating mga elders, maraming pangako ng pinatunayan ng Diyos sa inyo. Kaya nga by hook and by crook, diba? Nandiyan kayo sa pananampalataya. Warning to bring us to our senses or warning for great loss. Ang pangako ng Diyos, paalala yan sa atin na warning, ingat-ingat, baka mapahamak ka sa mga ginagawa natin. It's a signage. Wag mong gawin yan, baka masisira pamilya mo, masisira ka, ang buhay mo, madedepress ka pag di mo yan sinunod. Ganon ang pangako ng Panginoon, very transparent. Diba? Maraming sinabi ang Panginoon, maaabot mo ang pangarap mo nang kasama ako. Kapag hindi mo iniwan ng Panginoon sa pag-abot mo sa pangarap mo, nandun ang totoong success sa buhay. Pero di ba sa Kawikaan, maraming sinabi, maraming tao kinalimutan ng Diyos sa kayamanan, at may mga tao nagsasabing walang Diyos, sila yung mga mangmang. Paano mo masabing walang Diyos? It takes more faith to say that there's no God. Actually, mga atheists, malalaki faith niya mga yan eh. Kaso hindi sa Diyos. Sa sarili nilang pagkaunawa sa mga bagay. Kasi biruin mo nga naman, no? How come all these things that we see and we don't see,
Manood na lang kayo ng apologetics, marami doon yun, hindi ka na dito i-discuss. Pero you cannot deny. If you will just open your eyes. Alam mo, nag-skeptic din ako. Personally, ayoko din sumunod sa Panginoon. Kasi kung wala ang Panginoon, sarili ko lang ang masusunod. Pero we discover, tayo mga Christian, no. Life is vain. Walang kabuluhan ng buhay. Wala sa Panginoon. Marami yan kung susubukan mo lang. And I don't judge yung mga atheists, no? Meron naman sa kanila talagang truth seeker eh. Kung truth seeker talaga, hanapin mo yung katotohanan, hindi, ayoko lang, epal lang yan eh. Baka bias lang. Pero if may mga people talaga na genuine who are searching for God at sabi ng Panginoon, if you will search me, you will find me. Ang tanong lang, are you searching for God? Yun naman yung tanong dun eh. Pero no matter what it is, as long as you are searching, you search with all your heart, you will find God. At nangako ang Panginoon to reveal Himself. Ipakita kung sino siya at ang kanyang mga katangian. So, sa apat na ating bullets ngayon, ayan yung inyong tatandaan bakit nangako ang Panginoon at bakit tinutupad ng Panginoon ang kanyang pangako. Para ipahayag kung sino siya at ang kanyang mga katangian bilang isang Diyos. So number 1, na-fulfill ng Panginoon yung pagka-unwrap. Si Jesus daw ay born of Bethlehem yet a Nazarene. Ngayon, ito yung problema sa dalawang prophecy na ito, no? Si Jesus daw, makita nyo, no? Ito, masabi nyo talaga, hindi tao sumulat ng Bible, eh. Matthew chapter 2, verse 23, and came and lived in a city called Nazareth, so that what was spoken through the prophets will be fulfilled. He shall be called a Nazar or a Nazarene. Kaya nga, Jesus de Nazareno. Alam niyo ba ibig sabihin nun? Si Jesus daw, Nazareno, hindi niya last name yon. Taga Nazarene siya. Ang Nazarene, nasa Galilee. Saan pinanganak si Jesus? Sa Bethlehem. Naku, contradict, pastor. So, pero ito yung maganda, no? Sa kabila ng fulfillment na yan, may isa ng another fulfillment. And Joseph also went up from Galilee. Galing siya sa Galilee, from city of Nazareth to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house of the family of David, in order to register along with Mary, who was betrothed to him and was with child. So iba, sasabihin, hindi totoo yung Bible. Kasi, sabi, yung darating na Messiah, taga Galilee, mula sa Nazarene. Ang Galilee kasi, ang Nazarene, parang maliit na bayan yan ng Galilee. Okay? At ang sabi pa ng mga tao, walang manggagaling mabuti sa Nazarene. Sinabi yan sa Old Testament. Lahat ng galing sa tundo, masama. Parang ganun. Pag sinabing tundo, naku, matatapang yan, mahilig sa gulo. Kaya minsan nga, may stereotyping noon, pag nag-apply ka, nakalagay tundo, medyo bawas points na agad yon. Pero hindi na ngayon, to God be the glory. At ganun yung prophecy. So kung isipin natin, ang Messiah, manggagaling sa Nazareth, sabi manggagaling siya sa Bethlehem. So that's God how He fulfill yung mga contradiction. Yung imposible sa Diyos, sa tao, posible sa Diyos. Ganun ang pangako ng Diyos sa atin. Minsan, hindi natin alam paano i-fulfill ni Lord. Paano yan, Panginoon eh? Ganito ako, ganito sitwasyon ko, paano mangyayari yan? Ganon din kung paano niya finulfill yung kapanganakan ni Jesus. Kala natin contradicting, pero kung papaniwala mo pareho, yes, He is a Nazarene o Nazarite, and He is at the same time galing sa Bethlehem. At ang prophecy na yan, hindi mo pwedeng pag-awayin. They complement one another.
Kaya pag sinabi ng walang manggagaling sa Galilea o sa Nazareth na mabuti, hindi diyan manggagaling ang Messiah. No, sinabi yan. It was prophesied in the Old Testament. So isa yan sa mga fulfillment ng Panginoon ng kanyang, or unwrapping, kung paano niya papatunayan na si Jesus ang Messiah. Isipin mo, kung hindi si Jesus yan, merong ba ibang naka-fulfill niyan? I don't think so. Sa ganyang paraan, gusto ipakita ng Diyos ang matupad ang pangako. Alam niyo po ba, sa Luke chapter 2, para lang ipanganak si Jesus sa Bethlehem, kahit mga hari, yung hari nung oras na yon, inutusan niya na magpa-census. Kaya si Joseph, na nakatira na sa Galilea, napilitang pumunta ng Bethlehem at doon inabot ng kapanganakan si Maria. What we can learn from here is, kahit sino kayang gamitin ng Panginoon, kahit hari na nasa otoridad, para lang tuparin ang pangako sa iyo. Ito, makapangyarihan na to. Akala niya, nagagawa niya yung gusto niya. Hindi, magde-decide ako, magpapasensus ako. Alam niyo po ba, ito pa yung unang census niya. Ibig sabihin talagang divine intervention. Ganun ba? Taga-Galilee ka? Joseph, nasa Galilee ka? Kaya kong gumawa ng paraan ng Panginoon para bumalik ka ng Bethlehem at doon ipanganak ang Mesiya, na galing din sa Nazarene, na doon lumaki, natatawagin taga-Nazarene din. Di ba kung saan ka pinanganak, doon ka, ayun ang iyong ano? Pero makita mo yung fulfillment ni Lord, no? Ngayon kapatid, God can do great things. Ako tawag ko dito, divine intervention. Kaya lagi ko hiningi, Lord, divine intervention, divine approval. Na kayang gumamit ng Diyos kahit tao, kahit sitwasyon, kahit bagyo, para lang tuparin yung pangako niya sa iyo. So tanong, si Jesus ba ay taga-Nazarene o Nazareno? Jesus de Nazareno. O isa siyang taga-Bethlehem o sa bahay ni David. So it's both. Pareho yan. God is Almighty. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. No? Itong darating na tao, magtiwala ka sa Panginoon. Build your faith to the Lord. Buuin mo yung tiwala mo sa Diyos. Na kahit pa sinong taong humarang dyan, kaya niyang gawin yung plano niya sa'yo. Kahit pa sino, kahit pa masamang tao, mabuting tao, lahat, kahit pa sitwasyon. Pag tinawag ka ng Panginoon dyan, kung talagang aayon ka, mangyayari yan kahit pa may humarang. And that's what we believe in the election, di ba? Kapag may botohan, kahit pa magbotohan, syempre, bobotohan tayo. Pero ang Diyos pa rin ang magdidikta kung sino yung gusto niya. Sabi niya sa uli, although bibigyan niya tayo ng kalayaan, kaya nga ako nung election may isa akong gusto noon, di ko na sabihin kung sino. Baka magkaroon ng divided church no? Kaya sabihin, pero alam mo, sigurado na ako. Pero nagsusulat na ako nung sabi ng Panginoon, ilagay mo si Manny Pacquiao. Lord, I don't think so. Hindi ko, Pero wala, yun yung conviction. Clear conviction, malinaw na malinaw. Ilagay mo si Pacquiao. Sige, Lord. Ayun pala, may gagawin ng Panginoon, magagamit ko sa tuwing preaching, no? At ganun din si Sister Annalyn. Sabi niya, Pastor, ba't ganun? May iboboto na ako. Pero bakit si Pacquiao yung binoto ko? No, sige, okay lang, bobo na tayo, no? Kaya sabi nila, pag bumoto kay Pacquiao, wala ka, okay lang, bobo na ako sa harap ng maraming tao, pero at least sinunod ko ang conviction ng Panginoon. Ngayon, hindi ko sinabing hindi nyo binoto si Pacquiao, hindi sinunod ang Diyos, ha? Ang gusto lang sabihin ng Panginoon dito, may gusto siyang gawin. Siguro talaga kinonvict ka niya, iboto mo si Lenny o si BBM. Diba? O sino pa ba yung mga may paraan siya. Kaya nga nagulat ang tao, diba? Sino ba ang third place? Si Pacquiao pa, diba? Ina-expect sino?
si Two Joints, si Scope. Pero God, hindi talaga natin maintindihan ng Panginoon eh. Ganon talaga siya. So I don't know kung ano yung kabuuan, kung bakit ganon yung nangyari sa election, pero it is God who chose. Ganun pala ang Diyos, mamimili ng magnanakaw. si Lord na sasagot sa inyo yan, hindi na ako. Pero, ganun ang Panginoon. Kahit pa anong gawin natin, sa uli, siya pa rin ang masusunod. Sa buhay mo at sa buhay ko. Gusto mo maging masaya? And that's also God's will to your life. Ayun din ang gusto niya sa iyo. At salamat na lang din. Sa kabila ng ang Diyos ang nasusunod, binibigyan niya tayo ng kalayaan dito sa buhay na ito ng free will to choose. So, di ba? Ang palad natin. Although si Lord pa rin ang mamimili sa uli. Pero, at the end of the day, huwag kang maglala na, I know what you need and what you will. Kung ano yung magbibigay sa iyo kaligayahan sa uli. Akala kasi natin minsan, kung ano yung gusto natin, kontrabidaan, Lord, hindi. God really knows kung ano talaga yung magpapasaya sa iyo. Hindi lang ngayon at sa kinabukasan. Are you blessed na gano'n ng Diyos mo? Mapalad ka, pinapili ka ng Diyos. You have your own freedom. At the same time, kay freedom man tayo, protected pa rin tayo ng Panginoon. Akong bahala sa huli. Kaya don't be too cautious on your, in choosing your own preference. Pwede ka mamili or you can try. Huwag kang mag-alala sa huli, ang Diyos pa rin naman ang masusunod sa buhay mo. So, saka na natin pag-usapan paano kasi it's not about the election, parang ganong doktrina, hindi yun tukol doon. So, that's God. Amen? Ganyan ang kanyang kaparaanan. If-fulfill niya ang pangako niya sa iyo, may each promises si Lord sa atin. Unique. Sa iyo lang. Hindi para sa akin. Yan, para sa iyo yan, kasi yung magpapasaya sa iyo. Pag binigay mo sa akin yan, hindi ako sasaya dyan. God knows kung ano talaga yung magbibigay ng ganap na kaligayahan para sa iyo. Hallelujah. God is all-knowing. He knows the beginning and the end. So next, lineage of David. Ito malaki din problema to eh. Saan manggagaling lahi si Jesus? Alam niya yan David. Alam din ng mga kapatid nating wala dito. Kaso wala. Alam natin na si David. Pero ang tanong kapatid, si Mary, galing ba siya sa lahi ni David? Kasi ang galing sa lahi ni David sino? Joseph. Nagtalik ba si Joseph at si Mary? Hindi. So paano mo nasabi doon na galing sa lahi ni David talaga? Si Jesus. No, this is the beauty of God's promise. God has unlimited resources. Talagang hindi matatapos kahit pa anong intervention ng tao. Hindi mo pwede doon isisi. God will do His divine intervention. Ngayon, sa ibang pag-aaral, sabi nila, si Mary daw talaga ay isang Levita kasi lahi siya kamag-anak siya nila Elizabeth, nanay ni Pero hindi talaga nilinaw eh. Pero mga kapatid, makita nyo dito sa verse na ito. Now the birth of Jesus Christ was as follows. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with a child by the Holy Spirit. And Joseph, her husband, being a righteous man and not wanting to disgrace her, planned to send her away secretly. So dito, mga kapatid, alam nyo, tanggapin natin ang buong puso. Nakakatuwa talaga ang Panginoon. Kung tatanungin, sino ba talaga tatay ni Jesus sa lupa? Sa papel? Si Joseph. So kaninong last name? Kay Joseph. Kaya pag sinabing Jesus, son of Joseph. Ang galing ng Panginoon, no? Alam niya na hindi pwede manggaling sa dugo ng tao kasi
ang dugo ng tao ay marumi, corrupted. Only the blood of Jesus, the blood of God can wash away all the sin of men. Walang pwedeng dugo ang tumubos sa ating mga kasalanan, kundi ang dugo lang ng ating Diyos na si Jesus. You see the amazing way of God here. Oh, matandaan nyo yung preaching nung kasal. Kasal na sila dito, hindi pa. Kasal na. Ang galing ng no? Kung paano na-ordain ng Panginoon, yung mga bagay, sisiguraduhin niya na manggagaling sa lahi ni David, pero hindi galing sa dugo ni David. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. That is your God. Parang nakakaantok naman yan, Pastor. Pero at least alam niyo kung paano yung sagutin. Paano mangyayari? Hindi naman si Mary lahi ni David. Hindi, kapatid. Hindi mo kailangan, sa sitwasyon na ito, hindi mo kailangan maging tatay si Joseph para maging bahagi ka ng kanyang lahi. Kailangan mo lang maging tatay siya, pero hindi kadugo. Hallelujah. Praise the Lord. That's unspeakable joy. Naalala ko yung sinabi natin dyan, nagtatawa na kami, nag-speaking in tongues, laughing in the Spirit. Alam mo, kapatid, wala namang specific na talagang nilagay ito ng Panginoon. Pero, alam mo kasi, kapag naramdaman mo yung kaluwalhatian ng Panginoon, ang sabi, sa kapanganakan ni Jesus, it brings unspeakable joy. Yan, minsan matatawa ka na lang kahit na laki-laki ng problema mo, pero makita mo gaano kalaki ang Diyos. Ang buti ng Panginoon. Napakalawak. Unspeakable joy. Ayun yung sinasabi ni Paul na isang kaligayahang hindi sukat paglagyan. Walang salita na pwedeng maitumbas sa kaligayahang ibinigay ng Diyos. Mamaya i-emphasize natin sa evening, sana matimbo kayo. So, ganon ginawa ng Panginoon. Is there something hard from God? May mahirap ba sa ating Diyos? May imposible ba sa Panginoon? Wala. Kahit pa anong sitwasyon, anong intervention, o kung anumang mga bagay yan na nakikita natin, if that is really God's promise to you, He will make it happen. Yung kapatid, kailangan lang natin magtiwala at magpatuloy sa pangakong binigay sa atin ng Panginoon. To God be the glory. It was fulfilled. No? Kaya mga Hudyo, di nila matanggap to. Hindi pwede. Galing ng Diyos. Nagmula siya sa lahi ni David sa pamamagitan ni Joseph na asawa ng kanyang ina, si Maria. So kung tatanungin mo ako, sino tatay ni Jesus sa lupa? Sa papel, si Jose. At kung si Jose ang kanyang ama, kaninong lahi siya nagmula? Kay David. Hindi pwede. Si David, di ba nga sabi ng Diyos, si David, hindi siya magtatayo ng templo ng Diyos? Kasi nadungisan na yung kanyang kamay ng dugo, ng digmaan. So, David himself, may bahid ang kanyang dugo. Pero God can make a way, an impossible way. What a glorious way na kung paano tayo ligtas ng Panginoon. Napakaganda. Kaya ba isipin ng tao to? No, I don't think comics, anime, novel, cannot imagine this kind of wisdom. No, no one. At itong mga to, hindi to sulat ng tao. It was prophesied, it was fulfilled, na patotohanan, buhay. Buhay siya kasi yung mga hula noon nangyari ngayon, masasabi mong buhay talaga, totoo. At masasabi mong buhay dahil may nangyayari sa buhay mo. Amen? So that is our Bible. That is the scripture.
Na minsan nakakaligtaan natin basahin, but that's the beauty of the Bible. It is God's breath. Ano yung pangalan ni Yahweh? Pag inalis mo yung letter A and letter E, pag binanggit siya, pag binanggit mo yung Ya, hindi magsasara yung bibig mo at hindi gagalaw yung dila mo pag binanggit mo yun. Kapag binanggit mo, ganon. Tapos yung We, kapag wala letter E, babanggitin mo rin yun nang hindi gumagalaw, hindi sasara yung bibig mo at gagalaw yung dila mo. Pwede magawin natin, alam mo ang baby, unang kapanganakan niya, ang unang binabanggit niya ay pangalan ng Panginoon. That's how you pronounce the name of God. Unknowingly, we always pronounce the name of our God. It is the breath of God, the word of God. At ikaw, mula ka panganakan mo, pangalan na nababanggitin mo si Yahweh. At huling hininga mo, sino babanggitin mo? Praise the Lord. At ang Diyos na ito ay nagkatawang tao. And Joseph also went up from Galilee, from the city of Nazareth to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was the house of and the family of David, in order to register along with Mary, who was betrothed to him and was with child. Makita mo yung custom ng kasal, talagang disenyo para masigurado na si Jesus ay isang lahi ni David. Pero hindi galing sa dugo ni David, hindi rin galing sa dugo ni Maria, kundi dugo ng Diyos. At ang batang ito na umiiyak sa sabsaba noon ay ang ating Yahweh. When God created man, He breathed to them. Nagkaroon ng buhay. Yahweh. At makikita mo hanggang ngayon, in Hebrew pronunciation ng pangalan ng Diyos, it is so holy. Hindi ito pwedeng banggitin ng walang kabanalan. Hindi ito nararapat banggitin sa labi ng isang mortal na tao. We are unworthy to say the name of God. Kaya nilagyan ng letter A and letter E para hindi mabalasubas ang pangalan ng Diyos. Pero unknowingly, every day, we are pronouncing, our soul, sa ayot sa gusto mo, is pronouncing always the name of His God. Kahit na minsan ayaw mo, di mo kinikilala, di mo sinusunod, ang iyong spirito palagi, binabanggit niya, pangalan ng Panginoon. Kaya habang nabubuhay tayo, our lives will always declare the name above every name. Yahweh. Alam mo, wala sa plano ko ilagay yung pangatlo ba to? Ito ba yung name of baby o pang-apat? Pang-apat ba yon? Sige, lagay muna natin doon. Wala akong plano na ilagay yung number 4. Sabi ko, issue pa ba to kung anong pangalan ng Diyos? Kasi ang prophecy sabi, Jesus ang ipangalan. May prophecy din, ayun yung mga verse, basahin nyo na lang dyan. Sabi, Emmanuel, ano ba talagang pangalan ng Diyos? Ano yung papangalan sa baby? Gusto ni Ate Janet, Emmanuel na lang, no? Para ka pangalan ng church. Ang bias mo sa ICF, no? Pero the name Jesus means, from the pronunciation of Yeshua o Joshua talaga yon in Hebrew.
He's the Lord who saves. God of salvation. Ano ibig sabihin ng name ng Jesus? Pag binabanggit mo, in Jesus' name, Lord, save me. Lord, save me in all this prayer. You put all the authority in the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Parang sinasabi mo, sa pangalan ng Diyos na magliligtas sa akin. Bakit ba kailangan ng kaligtasan? Kasi kailangan mo ng pagkain, kailangan mo ng pera, kailangan mo ng pangkabuhayan, kailangan mo ng kaligtasang espiritual, kailangan mo ng kapayapaan, kailangan mo ng emotional refuelment from the Lord. Kaya when you say, in Jesus' name, you are saying, Lord, I need you, save me. The name above every name. So, pangalan ng ating Panginoon ay Jesus. At tatawagin siya Emmanuel. Sabi naman dito sa Matthew 21:23, ipangalan mo sa Kanya ay Jesus, pagkatapos sabihin, ito ipapangalan mo, at tatawagin siyang Emmanuel. Kaya kayong mga ICF, kayo yung mga Noelitas at Noelitos. Doon nagsimula ang pangalan Noel. Di ba? Noelito, mga Noelitas. Ano ba pangalan ng church natin noon? Jesus our Savior. Jesus the Savior, no? Sabi kong ganda naman pala, ba't pinalitan pa? Alam niyo po ba yun, mga nanay? Yung original name? Si Ate Janet, alam eh. Ano ko, Ate Janet, ba't naging ganun yung pangalan ng simbahan natin? Sabi niyo kasi nagpalit-palit daw. Tapos meron isang pastor daw, nag-almusal daw, tapos na Emmanuel lang yung pangalan. Bigla daw pinalitan na Emmanuel, no? Tapos naging Emmanuel na. Pero okay na yung Jesus. Ibalik na lang natin, no? Sabi, ba't ganun? Kada pastor, iba pangalan, ha? Palitan ko rin kaya. Ang ganda naman bisa eh, di ba? Jesus the Savior. Kasi meron daw, Jesus is Lord. Kaya daw sinundan, Jesus the Savior. Yun po ba yun? Tama po ba? O chismis lang? Ayun talaga. Isa lang kasi nagpapatotoo, Te Janet eh. Di natin masabing totoo yan eh. Jesus the Savior daw talaga. Hindi ba? Ano po? Jesus the Living Bread. Anong nauna, Ate Janet? The Living Bread, Jesus the Savior. Wala kayo mo. Mas nauna talaga siya. Huwag bigyan nyo na. Ayun yung perks na mas matagal sa faith. Ay. Kay Pastor Franco, naging Living Bread. Ito. Hindi, ito yung kwento ni Ate Janet. Hindi, ang kwento ni Ate Janet, may patotoo eh. Sabi niya, minsan daw kumakain daw sila ng pandesal. Tapos bigla daw may conviction, Jesus the Living Bread. Tapos sabi niya, palitan na natin pangalan ng simbahan, gawin natin the Living Bread. Sa akin kaya, dyan na lang. Pastor Doming. Bias ka talaga kay Pastor Doming, you know? Si Pastor Doming, special sa puso mo eh. So, okay. Moving on. Crush niya. Ay, nadulas tuloy ako. Sa Ate Oni kasi. May asawa na po. The one that got away, no? Totga. Okay, moving on. So, bakit gano'n? Ibang pastor, ibang pangalan, papalitan ko rin niya. Hindi na, masaya na ako sa Emmanuel. Okay, moving on. So, the name of Jesus is, He will be called Emmanuel. No? Gandang pangalan. Balik tayo doon sa number 3. Nakaisang oras na ba ako, mga kapatid? Ito yung talagang, sheesh! Mapagalan lang ako. Ano ba naman to? Grabe. Son of man, yet Almighty God. So, ito dong darating na ito, ay isang tao, anak ng tao, pero isang Diyos. Paano mangyayari yun? Can anyone explain that to me? No? Pero ba mapaliwanag? But thank God, the scripture tells us so. Talagang God fulfilled. Amen? May iba bang makakatupad nito? Wala na, kapatid. Walang pwedeng tumupad ng mga propesiya na ito. Ang hirap, ang taas ng standard. Hindi pwedeng gawin ng tao, hindi kayang imagine ng tao. Actually, alam niyo po yung sinabi na ang inihanda ng Diyos para sa inyo ay hindi sukat akalaing, isipin ng tao. Hindi yung langit actually. Ang totoo niyo yung Diyos talaga kung paano niya ibinigay si Jesus.
Yun talaga yun eh. Pero ginagamit natin sa heaven. Pero yun talaga po yun, kapatid. Yung ibinigay o inihanda ng Diyos sa atin ay hindi sukat akalain. Isipin ng tao. Kaya mo bang isipin yan? Kaya kung sino man makikipagdebate sa inyo, hindi, tao lang yan, kapatid. Defend your faith to the Lord. O hindi, bakit ganyan? Pero alam mo, ang mahalaga, bago natin malaman kung ano mga bagay papatungkol sa Diyos, ang unang tanggapin natin pagmamahal niya. Tanggapin mo lang na mahal ka ng Diyos muna. At kaya yun, maging hinog na yung pagmamahal ng Diyos sa'yo. Alam mo, ganun din ako. Ganun din si Eric nun eh. Nakakainis yan. Ilang taon kong, ba't ganito si Jesus? Bakit ganyan? Very skeptic. O ngayon, kita mo, parang mas mahal na nga niya ang Lord kesa sa akin eh. Kasi ganun talaga yung God will reveal Himself to you. Talaga magpapakilala siya sa'yo. Pero ang unang ipapahayag sa'yo ng Panginoon, yung kaya mong abutin, yung pagmamahal niya. Kaya nga sa huling pag-uusap namin ni Eric, naalala ko huling apologetics pag-uusap namin. Isa lang ang talaga nag-deliver sa kanya. Hindi yung kung ano yung itong mga patuto na to. Yung pagmamahal ng Diyos sa kanya. Grabe talaga ang pagmamahal ng Panginoon. So, moving on, ganito kaganda yung biyaya ng Panginoon. Ang mangyayari, isa daw siyang ipapanganak, pero isa siyang eternal Father. So, paano din mangyayari yon? Kung ipinanganak ka, sabi nga, kung si Melchizedek, walang pinanggalingan, eternal eh. Pag sinabi pong eternal, mga kapatid, walang simula at walang wakas. Amen? Kaya ganoon ang pag-ibig ng Diyos, eternal love. Walang simula, walang wakas. Kaya nga pinatotohanan yan, inibig ka ng Diyos kailan? Noon pa man, bago palikain ang mundo. Kailan ba ang simula ng tao? Ang simula natin in the beginning. Genesis, Bereshit. Ay, ibig sabihin sa Hebrew noon, Bereshit. Si Genesis, Bereshit talaga yan, di ba? Bereshit, ibig sabihin nun, ayun na, beginning. Ayun na si beginning. The then known world, ang pinakakayang abutin ng isip ng tao na simula, the first 1 second is in the beginning. Bereshit, pero bago pa yung first second, minahal ka na ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Bago pa yun. Ganon yung eternal love. At itong eternal love na ito, wala din katapusan. Hanggang doon sa walang hanggang buhay natin sa kalangitan. So ang sabi, He will be a born of virgin. Paano mangyayari nga yan? Tapos tatawagin eternal Father. So only Jesus answer. Amen? Hallelujah. Ipapanganak, ibig sabihin may simula. Okay, given the fact. Pero isa siyang eternal Father. No lang simula. And God, Jesus said, I and the Father are one. So makita niyo po yung Bible, no? If you will read it with the intention to love God, you will receive the love of God. If you read the Bible with the intention finding error, you will find baka every pages, error ang makita mo talaga. Kasi makita mo pa lang dyan, no? Pero only God, Jesus, fulfill. Ang galing. Praise the Lord. Amen. He is born of a virgin, yet an eternal, walang simula at wakas. Paano napatunayan na eternal si Jesus? When He rose from the dead. Pinatunayan niya na lahat ng sinabi niya na wala siyang pinagmulan, ay totoo. Ako, pag namatay ako, marami akong pinangako kay Bana. Tapos hindi ko natupad. Pero namatay ako at bigla akong nabuhay. Ibig sabihin, kung ako, kaya kong mabuhay mula sa mga patay, kaya ko rin tuparin lahat ng pangako ko sa Kanya. Kasi nga, kahit yung kamatayan ko ay, sarili kong kamatayan ay na-overcome ko. God testify it. Historically, papatunayan sa'yo yan ng Panginoon. Siya talaga ay nabuhay. And historian cannot deny. Where is the corpse? Nasaan yung bangkay? So parang nag-uusap tayo sa no? Pero that's it. That's your gift. Ayun yung regalo mo.
Ipapanganak pero walang pinagmulan. Hallelujah. Kaya si Jesus hindi siya nagmula kay Mary. Hindi si Mary ang nagbigay ng buhay sa kanya. Siya ang nagbigay buhay kay Maria. Bakit niya binigay ng buhay si Maria? Kasi gagamitin siya ng Diyos para iligtas siya sa kanyang kasalanan. Kasi hindi rin perpekto si Maria. Lahat ng tao imperfect. Kaya yung nasa sinapupunan niya, dala-dala niya ay ang dugo na magliligtas sa kanya. Ang nasa sinapupunan niya, ang dahilan kung bakit siya nabubuhay. The only purpose of Mary, ang ultimate purpose niya is to bear a child of our Savior, Jesus Christ. Kaya siya ang babaeng pinagpala sa lahat. Gusto niyo ba yan? Gusto ata ni Sister Annalyn maging gano'n? Kasi hindi ikaw ang napili, sis. Ang babaeng pinagpala sa lahat. So we don't disgrace this woman, but we praise the Lord for her calling. We love Mary, but we love the one who gave us Mary. Mahal natin ang Diyos na nagbigay sa atin kay Maria. Tao lang din si Maria. Sabi nila, full of grace. Kaya daw dapat manalangin kay Maria kasi he is a full of grace. No, kapatid, kaya siya full of grace dahil dala niya sa tiyan niya yung kabuuang biyaya ng Diyos. Ayun ang ibig sabihin po, no? Dala-dala niya yung kabuuang biyaya ng Diyos sa mga tao. Hallelujah. Ito pa. Hindi na matapos to. Hindi na kaya ng utak natin, pero kaya ng ating mga spirito. Amen? Just receive, just believe. Prince of Peace yet will bring justice. Magdadala ng prinsipe ng kapayapaan, pero magdadala din ng hustisya. Pwede ba mangyari yun? Sa tao, hindi. Lalo na ngayon, makita mo ba, meron ba kayang pumigil ng digmaan ngayon? Wala na, kapatid. Wala, hindi na mapipigilan ng digmaan ngayon. Maliban na lang itong tagapamayapa na ito, kunin ang parusa at ilagay sa kanya. He bring the justice not to the man who sinned, but to himself who is cleansed and bore no sin. Ang galing ng ating Panginoon. Ayun yung regalo natin na tinanggap sa Kanya. Ayun yung propesiya. Natutuwa ba kayo habang ina-unbox yun? Tagal, no? Sa lahat ng regalo, isang oras. Ito yung binuksan natin ng 1 oras. But we appreciate it, no? Talagang, para pag binabasa niyo yung Bible, lalong lumalalim. Lalo kayong na-excite. Lalo yung spiritual appetite niyo sa Panginoon. Wow! Hindi lang pala ganun yun. Lalong nagdudulot ng kaligayahan sa iyo. But when you say, who was and is to come, masabi mo na, pag umaawit ka ng worship song, ito yung personal revelation sa iyo ng Panginoon, yung totoong papuri. Hindi niya katulad ng paano mo siya nakilala ngayon. Kaya mas lumalalim yung worship natin sa Panginoon. Kasi lumalalim yung pagmamahal sa Diyos. Kung dati hindi ka umiiyak, ngayon matataas mo na yung kamay mo kasi talagang hindi mo mapipigilan purihin ang Panginoon ng buong lakas, buong kagalakan. The more na pinapaalala sa iyo ng Diyos kung gaano kahirap ang ginawa ng Diyos para lang tupdin ang pangako niya sa ating lahat, napakahirap na hindi kayang gawin ng tao, na hindi kayang sukat akalain ng utak ng tao, na hindi na rin kaya siguro sa mga puso natin. Kaya kapag nagbuburi ka na sa Panginoon, ibang-iba, nag-grow. Hindi yung dati parang talagang nag-aawit ka ng buong puso ngayon, parang half-hearted na, hindi ka pati, you restore yourself with the revelation of the Holy Spirit. Kung paano kaya kinakausap, ayun yung baunin mo para makapagpuri ka sa Kanya talaga ng totoo. Para kapag nagbuburi ka na, i-imagine mo, napipicture out mo, wow, this is the greatness of my God! Ganon kadakila ang Diyos. Na tinatawanan ng mundo, but I thank the Lord na kilala kita, Panginoon. Kaya nga, di ba, lumalaki yung handa natin ibigay sa Diyos dahil nakikita natin, hindi sukat paglagyan din yung binigay sa atin ng Panginoon. Wari, isuko natin lahat, ating sariling kaligayahan, sariling pamilya, kung mga personal na paghahangad natin na isusuko natin.
Dahil nararanasan natin kung gaano kalaki yung binigay sa atin ng Panginoon. God will not force you to give your life to Him. You will willingly give your life to the Lord as you receive His revelation to you. Hindi ka niya pipilitin, ay, sambahin niyo ako. Alam mo, sabi ni John the Baptist sa mga tao, ayaw niyo sumamba sa Panginoon, sinasabi niyo, galing kayo sa lahi ni Abraham. Kahit ang mga batong ito, kayang gumawa ng Diyos, galing sa mga batong ito, at gawing galing sa lahi ni Abraham, para patunayan sa inyo. It's a reminder to us, kung ang mga pinili ng Diyos, na bayan ng Diyos, na gawang putulin ng Diyos, tayo pa kayang dinugtong lang. Kaya we are so grateful when we worship God. It's more deeper than the Jewish. Kasi tayo, dugtong lang tayo eh. Ikinabit lang tayo. Alam niyo yung mga Aprikano, bakit kung magpuri sila, nagsasayawang ganon? Galing kasi sila sa mga aliping bansa. Kaya kapag nagpupuri sila talaga nagpupuri sila. Kasi naranasan nilang maging alipin. Pero napahalagahan ng Panginoon. At tayo din. Idinugtong lang tayo ng Panginoon. Kaya ingatan natin yung kaligtasan na to na tinatanggap natin ngayong Pasko. Huwag tayong maggagaya sa mga tao sa mundo how they celebrate the Christmas. Kung ang mga lahing ni Abraham ay handang putulin ng Panginoon, tayo pa kaya lang na idinugtong ng Panginoon. So, value. Wow. Ay sabihin, hindi, born again naman ako kahit anong gawin ko. Kapatid, ayun na nga eh. Hindi ka nga Hudyo eh. Born again ka lang. Sabi nga ni Paul, sino ba talagang pinili ng Diyos sa dalawa? You become a Jewish nation or Israelite, spiritual Israelite, by faith lang. By faith. Hindi na nga nila lang eh. By faith talaga. So yung kapatid, kung sabihin, hindi ako mapapahama kasi lahi ako mula ako sa tribe of Judah. Hindi yan ang gagaling sa labi ng isang taon talagang nakita yung pagpapahalaga, kahalagahan ng biyaya ng Diyos. No, that's not how we treat the grace of God. Hindi ako puputulin ng Diyos. No. Tignan mo yung bato sa paligid mo. Sige, subukan titigan. Kayang gumawa ng Diyos. Mula sa mga bato na yan, gawin niya lahi ni Abraham. Bato na walang buhay. So kung tayo, di natin papahalagahan to. We take it for granted. We treat God this way. Mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal. Sabi ko nga kanina eh. What I'm doing will not cause God to love me more than you. Natingin mo ba yung pagpupuyat ko kagabi, mas mahal ko na si Pastor Louie kaysa sa'yo. No. That's a very heretical way to say. No. Hindi ako minahal ng Diyos dahil sa aking mga ginagawa at kayo din kung sino mang merong espiritu ng pagmamalaki. At kung sino mang may espiritu ng condemnation, hindi ako dapat mahalin ng Panginoon. Kasi ganito ngayon, na-convict na naman ako, napagalitan na naman ako ng salita ng Diyos. No! God loves you. Never change. Eternal. But the question is, as you receive it, you keep it. Yeah? You work it out. You work out your salvation. Hindi ka gumagawa para maligtas. Hindi yung ibig sabihin, pinapatatag mo yung kaligtasan mo. Kung ano yung tinanggap mo, pinapalalim mo pa. Kung ano yung mga nagawa mo ngayon, nagdidisiplina ka pa para tumatag yung pananampalataya. If we are those kind of people who take it for granted for a very, very long time, God loves you. Yun ang sasabihin ko sa iyo, mahal na mahal ka ng Panginoon. And there's no room for God na itaboy tayo. He might be nasasaktan siya. Maaring nagagalit din siya. Pero it doesn't change the fact that God loves you. Eternally. Mahal na mahal. Pwede bang magalit ang taong nagmamahal? Pwede naman.
Kasi, actually, pag nagmamahal ka, di mo iniisip yung sarili mong damdamin eh. Iniisip ba ngayon ni Holy Spirit yung damdamin niya? Kapag nagkakamali ka? Kung iniisip niya sarili niyang damdamin, di sana binitawan ka na niya. Pero sino iniisip niya? Damdamin mo din. Damdamin natin. Sino ba napapahamak? Siya ba mapapahamak when we disobey Him? When we live as unprincipled men, undisciplined life? We take God's love for granted? Oo, masasaktan siya. Pero, bilang isang tapat na karelasyon, hindi sa ngayon, hindi iniisip ng Diyos ang sarili niyang damdamin na nasasaktan siya sa ating mga nagagawa, which is all of us is guilty of it. Pero, iniisip niya yung kalagayan natin. The motivation behind God's rebuke and correction and guidance is not for His, hindi dahil natatapakan yung pride niya, but because He thinks about us. He is a humble God. Pero isang araw, kapatid, hindi napapayag yan. Hindi mapapayag. Matatapos din yan. At ang mga sasalo ng eternal love, yung mga taong nagmahal din sa Panginoon, nagparaga. At salamat, naririnig natin, mas umugong sa ating mga puso ang pagmamahal ng Diyos. Isipin mo, kung tayo may napagsabihan ng banal na Espiritu, sinasabi niyo to dahil mahal ka niya. Hindi niya iniisip yung sarili niya, hindi ikaw. Doon tayo sa uli sa pangalan. Hallelujah. Okay, sige, sa last verse na tayo para matapos na rin. Last verse. Yan. And she will bear a son, and you shall call his name Jesus. O, ito yung verse kanina. Tatawagin mo siyang Jesus, for he will save his people from their sin. Now, all this took place in order that what was spoken by the Lord through the prophet will be fulfilled, saying, Behold. Pag sinabing behold, tumigil kayo, pakinggan nyo, tumingin kayo dito. Behold, mamangha kayo. Behold, the virgin shall be with child, and shall bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which translated means God with us. And this is the irony of Emmanuel. Ito ang kamangha-mangha. Kahit ang mga anghel sa kalangitan ay hindi sukat paglagyan ng kagalakan. Mamayang gabi, ini-invite ko talaga kayo ng mamayang gabi. Alam nyo, kung ano sinabi ng mga anghel? Ito mga taong kinalulugdan ng Diyos. Sinabi mo ba? Sa tingin nyo ba sinabi yun ng mga anghel dahil ito sabihin nyo, ito script ninyo? No! Dahil yun yung nakita nila. Meron ng kapayapaan sa mundo sa mga taong kinalulugdan ng Diyos. Hallelujah. Natutuwa ang Diyos sa kanila. Nawaring ibigay niya ang sarili niyang anak. Magkatawang tao siya. You know, the angels have their will din, no? And with their own lives, namangha sila sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi dahil sa kaluwalhatian lang ng Diyos, kundi sa kaluwalhatian ng Diyos sa ginawa niya sa tao. Kinalulugdan kanya. All these years, akala ng mundo, kaaway sila ng Diyos, but inside the heart of God was revealed. Kinalulugdan sila ng Diyos. Nalulugod sa iyo ang Diyos. Huwag mong sayangin. It's not mere infatuation. Hindi siya natutuwa lang dahil sa kung sino dahil, but kinalugdan niya na tayo. And the irony on this story, dito na tayo magtatapos. What if ano mo maganda? Ano mas malakas? Oso, lion? Oso na lang, no? Oso. O chonggo. Amawa na lang may oso dito sa loob ng church at nakasarado yung pinto. Nakakandado. You think we will survive?
kapag mayroon oso sa loob ng lugar na ito? Ano sa tingin niyo mangyayari sa atin? Piyesta ang oso. Pagpipiestahan tayo, uubusin tayo lahat. No? Sabihin yung pagtulong-tulungan, hindi, isipin natin yung oso sobrang lakas talaga. Baka magtulakan tayo, itulak mo si Ate Janet. Ay, Ate Janet, pagtanggol mo ako. O kaya, lion na lang, lion. Mas malakas din, no? Pangil pa ang pangil niya. What if, dito sa loob ng church natin, the lion is with us? Ano kaya mangyayari sa atin? No, it cannot be. Hindi pwede. Oras na mangyayari yun, we will be all dead. Wag na animals. Animal lang yun, ha? Halimbawa, araw. Isang sun ray lang ng araw sa loob ng simbahan na ito. The glory of the sun will consume us all. We will be all dead without a second. Kasi araw yun, tayo, tao lang. Amen? What if God is with us? Kaya hindi mo maiwasan, mga tao nun, they just worship God. They just praise Him. God is with us. Nandito na yung sanggol. And I know they understand by the conviction of the Holy Spirit, this baby is all the fulfillment of all those prophecy. Dumating ang isang gabi na ang Diyos ay nagkatawang tao. Namuhay kasama ng mga tao. Pinanganak sa sabsaba. God is with us. Kung bukas ang spiritual senses mo, kapatid, that night, all you would think is the glory of God. You'll just praise the Lord. Just worship Him. Kaya nga sabi, fall on your knees. Tapos sinawag niya, come, O ye faithful. Isang gabi na tahimik, tapos biglang nagliwanag, biglang lumabas ang mga anghel, nagpupuri sa Panginoon. May kagalakan na sa mundo. This Christmas brings joy. God is with us. Let's all stand and pray. God is with us. Lord, thank you for being with us. Thank you for your birthday. Come on, listen to the revelation of God to your soul and spirit. Receive Him. Come on, praise your God. Worship your God. Yes, Lord. To you all the glory and praises and all adoration. To you all the blessing and honor and glory and all authority. Thank you for your message, Holy Spirit. Thank you as we listen to your voice. It touches us, Lord. It brings us the beauty of the night, the beauty of the baby, the impossibility of the Christmas, the incomparable moment, unspeakable joy. Lord, help us to celebrate this Christmas in the presence of the Holy Spirit. Fall us to our knees, Lord.
bring us to our knees and bring our hands up high and make our eyes overwhelmed with our overflowing joy, Lord. Thank you. And Lord, we ask the guidance of the Holy Spirit as we cut down the influence of the enemy who's trying to rob the beauty of the divine holy night, divine promise, the fulfillment. And Lord, we pray that all people matatanggap ito ng lahat ng tao. Salamat po, God. Wala kaming may pagmamalaki, Lord. Wala. Kahit sino sa amin, Panginoon, inibig mo lang kami, Panginoon. Thank you for this love. Thank you for this comfort. And thank you for your guidance. Thank you for the direction you have given unto us again. And thank you for the hope. Hallelujah. Salamat sa pagyakap mo, Panginoon. Salamat. Wala na kami ibang masabi pa sa iyo, kundi luwalhatiin ka. Kasama ng mga anghel ngayon na nagpupuri sa aming paligid, ng sanlaksa-laksang mga kapatid sa buong mundo na inaalala ang araw na ito. Dakila ka. Sa pangalan ng aming Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. In Jesus' name we pray. Amen.